Araw nandito po kami uli sa harap ninyo para sa pinausapan namin tungkol sa yung salita ninyo. Especially na yun araw, usapan namin po para sa the way of the salvation. Paano po kami natanggap na yung sa salvation? And ano po na yung sa tapat, yung malaman namin para sa yung yung state natin. Maraming salamat po nang ligtas po kayo sa amin. Tsaka alam namin po kami po lahat ay magiging anak ng Diyos. And sigurado po kami na hindi harap ng yung sa judgment. Lord, really, sana po, pinasalamat namin po na yung sa tungkol sa ang dami po ng yung subok or mahirapan sa buhay na namin. Pero alam namin po ng ito po lahat ay pina-allow po kayo para sa amin. Tsaka ito po na yung sa chance para sa amin. Lalo po kami na mas lapit kami sa inyo. Sana po naintindihan po kami na mabuti para lahat ng usapan namin po na yung araw. Ito po lahat, pinatala namin po na yung sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so can you ask everybody to open yung kanina pinatala ko sa inyo? Okay? So, ito ay tinatawag namin ng the way of the salvation. So, dayon, pwede po tayo na lahat ng basa ng yung first sentence. Meron ka ba? Okay, sabay-sabay po tayo na basa. 1, 2, 3. Okay, you can open the mic. Pastora yung number 1. Hindi, sa taas. Meron ka bang tunay na? Okay. Okay, sabay-sabay po tayo basa. Ito te, meron ka bang tunay na kapayapaan at kasiyahan? Okay. Maraming pagkakataon na nahulog tayo sa problema na hindi malagpas. Mga problema sa pamilya, trabaho, mga anak, pag-aalala sa tigiyak na kinabukasan, spiritual at physical na problema, kalagayan sa ating lahat. Kaya't nagugulit ng mga tao sa buwan ng alcohol, naging sanay sa mga pamilya, ang iba naman ay nagtitiwala sa religiyon, wala ng mga salita, Okay. Meron ba solution ng yung tula sa yung kanito na yung sa kanina basa natin? Ang dami po na problema, di ba? Kaya malaman tayo dapat ano yung dahilan. So, number 1, sabay po tayo na basa ang original ng tao. Okay? 1, 2, 3. Ayon sa larawan ng Diyos, ang Diyos na Espiritu ang lumikha sa tao bilang espiritual na nilalang. Tulad isda na nilikha upang mamuhay sa tubig, ibon na nilikha upang lumipad sa himpapawid, puno na nilikha upang manatili sa lupa. Ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos upang makasama ng Diyos. Okay. Genesis chapter 1, 27 to 28. Okay, yung isda dapat nasa salom ng tubig para buhay sila. Kung tinanggal tayo na yun sa isda galing sa tubig, ano mangyari? Mamamatay, di ba? Yung puno dapat nasa sa loob ng lupa. Pero kung tinanggal tayo ng yung sa lupa, yung sa puno galing sa lupa, ano mangyari? Magiging patay na sila. Pati yung sa yung ibon, kung pinalakay tayo na sa loob na yung sa cage, ano mangyari? Tumagal, hindi sila masaya, patay sila. So, tulad sa kanon, dapat yung tao ay yung pinakamasaya tayo kung kasama tayo kay Diyos. Yun na po na yung sa tinatawag natin ng principle of the creation. Pero pang number 2, sabay po tayo. Ang
Pwede basa ang Hulog ng tao sa kasalanan. Gayunman, tao ay nadayan sa Satanas at sa pamamagitan ng di pananampalataya, sila'y nagkasala sa Diyos. Bilang resulta, sila'y nahiwalay sa Diyos. Si Satanas na nagrebelde sa Diyos ang maghahatid ng kahirapan at sumumpa sa tao. Sa muli magtutulak sa kanila patungo sa pagkawasan. okay. Genesis chapter 3, 1-6. Yung nangyari po ay yung Adam at Eva, yung Satanas kay sa kanila, 'di ba? Kinain sila ng prutas galing sa puno ng yung malaman na yung sa masama at maganda, 'di ba? Tingnan nyo, yung sa Satanas yung picture, yung Diyos sa tao, dapat connect. 'Di ba po? Pero pang dalawang picture, because of yung sa Satanas, Diyos at yung tao ay iwalay, parang ganon. Diba? Dapat connect. Pero, because of this, yung DC by Satan, iwalay na tao galing kay Diyos. Yun na po na yung nangyari. Pang-tatlo. Sige, basa po tayo. Mga pangunahing problema ng tao tulad ng pagkahiwalay sa Diyos. Ang tao na nahiwalay sa Diyos ay espiritual na patay at nasa ilalim ng kontrol ng Satanas. Yes, Genesis chapter 8:44. Yung napusulat dyan ay yung sa you are following your father David, and he the liar, and then start from origin, he was the liar. Okay? Eh lahat na yung sa salita niya ay yung sa sinungaling. Diba po? Pangdalawa. Speed. Patay sa paghahanap ng kaligayahan at tulog ang tao sa pagsamba sa Diyos. Pamahimik, ibang religyoso at takpala at mabuting gawa, ngunit di niya matagpuan ang kasiyahan. Sila'y talo ng kanilang kapalaran at di magawa ang nais. Tingnan nyo kadamihan ng tao, di ba po, pinahanap po nila ng ibang-ibang yung sa lilihon. Kaya, dito sa mundo, ang dami po na reliyon. Meron ng Hindu, meron ng Buddhism, meron na yung sa Muslim, meron din yung sa parang Iglesia ni Cristo, meron din yung mga, di ba, iba-ibang yung mga ano pang iba. Meron natin yung sa yung Japan, di ba, yung tiwala sila ng pati yung sa animal. Ang dami na yung sa lilihon. Tapos dito sa mundo, ang dami din tinatawag natin ng yung Diyosan, di ba? Tapos, yung mga panahon ng yung ancestor natin, hindi nila kilala na yung sa Diyos, kaya pinatiwala sila na yung sa meron ng spirito sa loob ng malaki ng puno, malaki ng pato, kaya kung meron sila ng hingi, pupunta sila kay sa kanilang harap, sa pinatasan nila, o bigay niyo ako ng ganito, kinagawa po ng ganon. Number 3. Habang hawak ng pag-aalala, nagreklamo ng umalan, humugan, dahil sa sakit, depresyon at kapal, patuloy na nawawasak sa kabila ng pagkakaroon ng kanilang kalagayan. Sabi ng nararan ng minsan. Okay. Tingnan nyo pinakauna ay dapat yung sa tayo ay magiging anak ng Diyos. Pero because of things sa iwalay tayo kay Diyos, kaya number 1, this one is tinatawag namin na the sixth state of the non-believer. So, pinakauna ay magiging anak ng Satanas. Dapat tayo ay anak ng Diyos. Pero because of yung sa iwalay tayo galing kay Diyos. Kaya, pinaka number 1, tayo ay magiging anak ng Satanas. Tapos, pang-dalawa, kaya, dapat meron tayo na spirito. So, ito yung spirito ay dapat connect kay Diyos. Pero because of the iwalay, so parang yung state na yung sa spiritually, patay na tayo. And because of the yung sa yung spiritual die na, kaya pinahanap tayo ng iba-ibang lilihon, kasi yung original yung sa creation na tayo, dapat tayo ay kasama ng Diyos. Pero because of the iwalay, yung ugali na yung sa tao ay dapat hanap na yung sa Diyos. Gusto natin nakasama kay Diyos. Pero hindi nila alam sino na yung totoo ng Diyos. Kaya
hanap nila ng iba-ibang lilihon, iba-iba ng Diyos-Diyosan, mga kanon na nangyari. So, tuloy nang ito na yung sa nangyari ng kawa. Kasi ang daming tao nang yung tiwala na iba-iba ng yung sa Diyos-Diyosan o iba-iba ng lilihon, nakaroon sila na yung sa mental problema. Kaya, ngayon, tingnan nyo dito sa mundo, dumadami na yung sa mental patient. Diba? Ito po ay galing sa nakaroon ng itong yung mga yari po yon. Tapos susunod, Physical na paghihirap. Sila yung naghihirap sa mga di malunsang sakit, pangungot at mga sakit na di masulit. okay. Alam niyo po ba, one time na-experience ako ng pangungot. Yung parang, yung hindi kalaw na katawan, mga kano. Tingnan nyo kung meron nang nakaroon ng mental problem, it will affect physical problem. Okay. Pinakang example, okay, for myself case. Before, because of my husband and because of my business, I had stress and depression because of my ex-husband. So, ano bang nangyari? Magiging meron ako nang nakaroon ng cancer because of galing dyan sa depression and yung sa stress. Okay? So, tingnan nyo, from the mental, it will affect our body. Yun na po ng delikado, yun na po na yung sa mahirap. Okay? Number 5. Kamatayan kahatulan sa impyerno, sila'y namumuhay sa kasalukuyan. Sa taas. Habang Ang tinatanggap sa mga yes na Kahatulan sa impyerno. okay. Luke chapter 16:19 to 31, sulat dyan ay yung sino bang hindi tanggap ng yung Diyos, sino bang yung sa hindi magiging anak ng Diyos, pupunta ng impyerno. Kasi diba, kung sino bang yung magiging anak ng Diyos, tayo ay yung sa anak ng Diyos. Tulad sa yung tapos na yung sa eskwela, balik tayo sa bahay natin kasi nandun na yung sa magulang natin. Kaya tulad ka nun, dito tayo sa mundo, pero after yung sa buhay natin, when we die, sigurado tayo na pupunta ng langit kasi nandun na yung sa our Father God. Pero yung Diyos na yung sa anak ng Diablo, sigurado sila na pupunta ng impyerno kasi nandun na yung sa Satanas, nandun na yung sa Diablo, yung tatay nila. Di ba nakakatakot po yun? Number 6. Spiritual na pamanan. Sa wakas, ang lahat ng mga problema ito ay ipapasa sa kanilang mga anak. Oh. Exodus 20:4-5. Nakakatakot po ito, di ba? Kasi kung hindi yung tiwala tayo kayong sa Diyos, magiging hindi tayo kilala. Hindi itong problema hanggang dyan lang. Magiging anak natin, pati sa anak-anak natin, ako pupunta na impyerno. Siguro pwede na may ibang tao, sige, pupunta ako ng impyerno, bakit hindi? Pero, problema, hindi ikaw lang. Pati sa anak mo, pati sa anak-anak mo, mapupunta sila na yung sa impyerno, yun na yung sa problema. Ano mangyari? Kasi delikado po yun, di ba? Yun ang mahirap. So, number 4. Ang taging solusyon? Heso Kristo. Tinamang kaus-us pananampalataya at tumanggap ng Kristo ay maliligtas mula sa ganitong kapalaran. Okay. So, tingnan nyo yung sa tapat, tao, Diyos sa tao kasama. Pero problema, di ba? Iwalay na tayo galing kay Diyos. Pero meron tayo na magiging solution para dyan. Kasi Kristo ay pupunta sa ditong mundo. Eh siya ay patay sa cross. Okay? Tingnan mo, dito. Sa cross, meron pa tayo cross dito, di ba? Dito, Diyos. Dito yung tao. So, last time, yung sa explain na po kay sa inyo, Jesus Kristo, siya ay magiging tunay ng propeta, tunay ng yung pare,
sacerdote. Ano ba yung sacerdote? Pare, di ba? Totoong pare. Tapos yung sa pinakasababa, tunay ng hari. Okay. Paano siya na yung sa tunay na propeta? Kasi siya ay yung sa magiging taan. John chapter 14:6, I'm the way, I'm the truth, I'm the life. No one can go to my Father except through me. So, ibig sabihin, siya lang isang pwede na taan, yung tao pupunta na kay Diyos. Pangdalawa, paano siya na yung magiging totoong tunay na yung pare? Kasi siya yung patay para sa atin. And then siya yung tapos na lahat ng problema na kalinsa sa mga kasalanan natin. Tapos, paano siya na yung magiging tunay ng hari? Kasi po siya ay magiging yung yung laban tayo para kay sa atin, yung against kay Satanas. So, siya mismo ay mismo ng tunay ng hari. So, tingnan nyo yung sa baba. Upang tanggapin, sige po, sabay po tayo. Upang, okay. Diyos, ako ay makasalanan. Buhay ako ayon sa aking nais na mga hanggang ngayon. Ngayon man, nananampalataya ako sa Jesus Kristo. Nagpangalayan ng kanyang dugo at namatay sa krus para sa lahat ng aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso at natanggap kita ang Panginoon. At pinasilan ng Panginoon at pagpagligtas. Pumasok ko kayo sa aking buhay at gagayan ako magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking pananalig. Okay. So, ito po, tingnan nyo. Kung tinatanggap ng yung Jesus bilang Panginoon, at yung kung ibig sabihin na ligtas na po tayo. Okay. Ano pong usapan natin na yun araw? Sana po, araw-araw po tayo napasa ito. So, whoever kilala po tayo, pwede tayo na share ng itong yung sa magandang balita kaysa kanila. Kaya ito po ay the way of salvation. Okay? So, number 5, sabay po tayo. Sa iyong pagtanggap kay Jesus bilang iyong tagapagligtas, tumanggap ka ng mga dakilang pagkakaroon. Number 1. Ang banal na Espiritu ay kasama ka palagi. Pagin ng Diyos sa iyong mga panalangin. Mayroon ka makapangyarihan Kristo laban kay Satanas at sa mga namin. Amen. Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga anghel. Mayroon ka makayan ng langit at mararanasan mo ang mga pagkatalo ng mga pangasigaw. So, magsama ng mabuting balita. Ibalik mo sa iyo ang kapangyarihan pamahalaan. Okay. Alam niyo po ba, itong yung sa the way of salvation is how we can share the gospel to the other people. Kasi siyempre, mahirap tayo na explain kay sa kanila na ano mangyari kay Diyos, ano mangyari kay yung sa Jesus Kristo, tsaka pati yung sa pinatangkap tayo na Jesus Kristo sa buhay natin, mahirap na yung sa explain. Pero kung itong yung sa isa, na kung pinausapan tayo, kaya yung sa ibang tao, and then we can share this gospel to the other people. Ito ay pinakamabilis na pinashare tayo na gospel kaysa kanila. Kasi, tingnan nyo ang dami tao na gusto natin ng share na gospel to them. Sabi nila, bakit kailangan ako natiwala kay Diyos? Bakit na rin kung pinatangkap na yun sa Jesus sa buhay ko? Kasi okay naman buhay ko, wala ko ng problema. Actually, it's not. Kay sino man matalino, sino man yung mayaman, kung hindi sila nagtanggap ng Jesus, magiging yung sa Panginoon nila, pupunta sila ng impyerno kasi sila po ay magiging anak ng Diablo. Tama po ba? Kaya, sana po, ano yung usapan natin ng ngayon araw? Pinapasa po kayo na araw-araw. Promise. Antoinette, Tintin, Ronalie, Jasper, Joanne, Joseph, Imelda, Joren, Alexander, Sheila, lahat, okay? Promise po tayo ito, araw-araw po tayo napasa. Kung gano'n, it have to be the yours.
cannot be the age of knowledge. Okay? So, start from the next week, I will discuss ulit na yung sa magandang balita. Okay? Kasi, kayo mismo ay kilala ng Diyos personally para pinashare ng itong magandang balita sa ibang tao. Kaya ulit tayo ng ito. At yung sa itong the way of the salvation, ulit-ulitin ko yon para parang sanay po tayo. Kahit sino man yung sa kilala natin, pwede tayo na ito i-spread kay sa kanila para kaya natin na yung sa tala na itong magandang balita kay sa kanila lahat. Okay? So, ito po na yung sa ngayon na araw message ko. Sabay po tayo ng tasal bago po tayo yung tapos na itong worship.